Pinangalanan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga drug lord na kinakanlong di mano ng 5 aktibo at retiradong mga general ng PNP. Gamit ang isang chart, ipinakita ng Pangulo kung gaano kalaki ang operasyon ng mga sindikato ng droga sa bansa. Samantala, itinalaga naman ni Duterte si Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Live mula sa Malacanang, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, Pati Bangana, bahala na ang masagasaan sa kampanya nitong si Pangulong Duterte laban sa droga. Kanina nga ay naglabas siya ng isang chart na nagpapakita ng mga kawing-kawing na mga drug personalities at iba't pang mga personalidad na involved umano sa drug operations. Isa dyan, dun sa sinasabing nasa pinakamataas na hierarkiya, ay itong si dating Police Deputy Director Marcelo Garbo. Ganito raw kalawak ang operasyon ng droga sa Pilipinas. Isang matrix ng mga magkakawing ng mga drug lord at iba't ibang personalidad. Sa pinakaibabaw ng matrix makikita ang ilang kilalang mga personalidad at drug lord. At dito tila lalo pang nadiin si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo, isa sa 5 general na pinangalanan ni Duterte na umano'y sangkot sa droga. Sa chart na ipinibigay sa media, ipinakita na si Garbo daw ang nagkakanlong sa Chinese drug lord na si Peter Lim alias Jaguar na ulo ng drug triad sa Visayas. Ang akusasyong ito base raw sa impormasyon ng Philippine National Police. Iba pa si Lim sa isa ring alias Jaguar na umano'y isang drug lord din na napatay sa operasyon sa Las Piñas kamakailan. Nasa labas daw ng bansa ngayon si Lim at may banta si Duterte kay Lim na mapapatay ito kapag tumuntong ito sa NAIA at bumalik sa bansa. Hindi pa sinabi ng palasyo ngayon ang natatanggap na pakinabang ni Garbo kapalit ng pagkakanlong niya umano kay Lim. Bahagi si Lim ng Level 5 na ayon sa palasyo ay tila organizational chart ng operasyon ng drug syndicate sa bansa. Ang operasyon ni Lim kadikit ang operasyon ng isa pang Chinese drug lord na si Wu Tuan o Peter Ko. Kung sa Visayas si Lim, Luzon naman ang hawak ni Ko. Inilipat na si Ko sa high security complex na Building 14 sa Bilibid. May isa pang drug lord na kumukuha rin ng droga sa China, si Herbert Colanco, na nakakulong na rin sa Bilibid. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kahit nakakulong ay tuloy-tuloy ang operasyon na Lim at Colanco. Hindi nabanggit ni Duterte ang 4 na iba pang general na idinawit niya kamakailan lamang. Ilalabas daw niya ang detalye ng buong matrix na ipinakita niya oras na mapasadahan na niya ang mga ebidensyang susuporta sa ipinakita niyang matrix. Narito ang pahayag ni Pangulong Duterte. And talagang binabastos tayo ng mga drug people. You know, one I said they're destroying the country and they're destroying the youth of the land. So my appeal to them is, since they are beyond redemption, if they can stop and commit suicide, because I will not allow these idiots to run the show. Not during my watch. Maraming mga mayor dito. They are running the show. The next presentation would be after I shall have reviewed them, their dossier, their files, the documents against them, and I'm satisfied. Bibitawan ko na to. And malawak to, mga mayors, karamihan. Police, Chinese, pati mga mayors. Alam mo, Peter Ko, Peter Lim, then on the line of the structure is Marcelino Garbo, retired, and Herbert Colanco. He's not at large. Now, ito si Peter Lim, according to the Chief PNP, he goes in and out of the Philippines. Do not come back to the Philippines anymore. The moment he steps out of the plane, he will die. That is my assurance to the people of the Philippines. How? Ay, hindi na bale.
Samantala ay inanunsyo rin ni Pangulong Duterte na ngayong araw lamang ay inappoint na niya itong si Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng HUD-C. Personal pa na tinawagan ng Pangulo si Robredo na tinanggap naman ang posisyon na inalok ng Pangulo. Nakikinig ang buong cabinet, ma'am. Alam mo, ma'am, kasi naman kita para mahinto na itong tanong-tanong. Do not be apologetic, but gusto ko na itong tanong ng tanong. Pwede ka housing, ma'am? Can you be the housing secretary? Huwag na, ma'am. Kunin mo na lang, the executive secretary will hand you the appointment. So, mahinto na ito, ma'am, kasi tatanggapin mo man kaya. Sige, ma'am, so that you'll be on time with the next cabinet meeting and even on security matters para you'll be kept abreast of what is happening to our country. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Vice President Robredo kay Pangulong Duterte para sa ibinigay na posisyon sa gabinete. Bilang tagapangulo ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C, mas mapaglilingkuran daw niya ang mga kapaspalad na Pilipino na nangangailangan ng pabahay. Dagdagan pa natin, Jessica, ng isa pang storya. Inanunsyo rin ni Pangulong Duterte kanina na by next week ay bubuksan na niya yung mga transaksyon ng gobyerno, at least yung covered ng executive branch, dahil pipirmahan na niya yung Freedom of Information na isang executive order. Jessica. Okay, Joseph, kwento muna sa likod ng mga pahayag ngayon ni President Duterte. Hindi ito press con, di ba? Statement ito na nirelease lang ng RTVM o ng Radio TV Malacanang or ng Channel 4? It was a prepared, simulated na press conference kasi nandun si Rocky Ignacio ng Channel 4, ng PTB4, na nagre-representa doon sa mga media men. And siya yung nagtatanong if there's needed to be some questions, na mga clarifications na kailangan. So it was a simulation of a media press conference at binigyan na lamang tayo ng kopya noong nangyaring sagutan at saka yung question and answer sa pagitan nitong si Binibining Ignacio ng PTB4 at ni Ginoong ng Pangulong Duterte. Ang lumabas sa amin kanina ay itong sila Justice Secretary Vitaliano Aguirre, si Secretary Martin Andonar at saka si Solicitor General Jose Calida to basically just elaborate on what the President announced doon sa loob ng Palasyo, Jessica. Okay, so para siyang media conference pero isang reporter lang ang nandoon, picked by the President himself or by Malacanang, Correct. yung taga Channel 4 lang. And binigyan na lang tayo ng kopya. Tama? Yes. He did say nung nasa Davao siya, na nung medyo nagtampo na sa media itong si Pangulong Duterte, na Channel 4 na lamang yung kung halimbawa may mga importante na announcements, ay Channel 4 niya gagawin yon. Okay. At nasigalaw na naman itong si Ms. Ignacio na pwede magtanong sa kanya, Jessica. Okay, mapunta na tayo dun sa substance ng kanyang statement kanina. Yung hawak-hawak niya na kartulina, yan ay chart ng alleged network ng drug lords dito sa Pilipinas. At identified, tama ba Joseph, kasi masyadong maliliit yung mga letra, identified yung mga personalities na involved allegedly sa drugs. Sabi niya from PNP generals to local government officials and the drug lords themselves. Tama ba? Correct. Kompleto yan, Jessica, kung nakakakita yung ating mga kababayan ng mga organizational chart, parang yun yung ipinakita nitong si Pangulong Duterte. Kompleto yung pangalan, kung kanino siya nakakonect, at yung flow, kumbaga, ng operations. Ang ipinakita sa amin, after nung prepared statement na yon, yung ibinigay sa atin, itong sila Solgen Calida, Secretary Andonar, and then si Secretary Aguirre, is yung top tier noong ipinakitang malaking matrix nitong si Pangulong Duterte. Doon nga natin nakita yung sa pinakataas ng matrix na yan, yung
tatlo na personalidad. Itong si Peter Lim, Peter Ko, si General Garba Baleapat, at saka si Colanco, Jessica. Okay, and of the generals na named previously, si Garbo lang ang nandun sa chart. Tama ba, Joseph? Well, ang tinanong natin yan kay Secretary Solgen Calida, kung kasi ang lutang talaga doon sa ipinakita na chart at ibinigay na chart sa amin ay itong si General Garbo. So we ask, because idinawit naman itong si Pangulong Duterte yung apat pa ng mga generals, kung nasan sila nag-fit in doon sa matrix. Ang sabi is hintayin na lamang yung susunod pa na impormasyon na manggagaling dito kay Pangulong Duterte. Doon sa statement naman ng sinabi niya, ibabasahin muna niya, ipapasadahan ba kung yung mga ebidensya laban dito sa mga tao na to doon sa nasa chart, at pagkatapos nun ay ibibigay na niya kompleto yung matrix na ipinakita niya kanina, Jessica. Okay, any information kung paano nabuo itong matrix o chart na ito, saan nanggaling yung initial information or raw information, at paano nila na-connect, no? Paano na na-connect the dots, ika nga, na meron palang network na ganyan ng drugs sa ating bansa. Joseph? Ang sabi dito sa atin, itong si Solgen Calida, is this is based on the information by the PNP. So PNP yung nagbigay ng impormasyon dito kay Pangulong Duterte. Alam mo, ang sinasabi sa atin, kahit itong si Chief Presidential Legal Counsel at kahit naman itong si Chief De La Rosa ng PNP, no, na as a president, si Pangulong Duterte ay may access sa lahat ng information. Kasi nga siya yung pinuno ng bansa at kailangan niya ng mga ganitong sensitibong impormasyon para sa mga importante mga desisyon. So in this particular case, ang initial na sinasabi sa atin is that this is based on PNP information, Jessica. Okay. Joseph, yung appointment naman kay Vice President Leni Robredo, I understand na napaka-informal nung nangyari kasi parang nagtanong si Rocky Ignacio ng PTV4 kung meron ba siyang pwestong ibibigay kay VP Robredo. Tapos sabi yata tama ba yung impormasyon na nabasa ko from our news menu, no? Sabi yata ni President Duterte, bakit? May number ka ba ni Vice President Robredo? Sige, tawagan natin at sasabihin ko na may posisyon ako para sa kanya. Tama ba yung impormasyon na nakuha namin? Well, that's exactly what happened kanina kasi ni-roll naman ng RTVM yung nangyari na pag-uusap tungkol dun sa appointment nitong si Vice President Robredo, no? So, kasi ang sinasabi naman nitong si Pangulong Duterte, parang ang kulit ng media na nagtatanong na ano ba ang posisyon or cabinet position na ibibigay dito kay Vice President Robredo. So pero ang alok naman ng posisyon ay nanggaling mismo rin dito kay Pangulong Duterte, at ang binigay nga niya ay yung HUD-C, no? Yung dating hinawakan din itong si dating Vice President Jojo Binay. Tapos ang sabi nitong si Secretary Vitaliano Aguirre, tinanong siya kanina, bakit naman nagka-change of heart itong si Pangulong Duterte at binigyan na ng posisyon itong kanyang Vice President. Ang sabi is, remember na may dalawang at least na pagkakataon na nagkaharap itong dalawang pinakamataas sa pinuno ng ating bansa, and that kind of led to a warming of ties or nagkapalagayan siguro ng loob yung dalawa, and it was easy for the President now to give the position dun sa HUD-C. Can I just note na dun sa sinabi, si Presidente rin ang nagsabi na parang oras na tinanggap nitong si Vice President Robredo yung posisyon, sabi, bibigay na sa iyo yung appointment papers itong si ES, and then by Monday, baka kaya mo nang pumunta sa cabinet meeting para naman to keep you updated and abreast doon sa mga napapag-usapan, especially because of this drug war, yung mga sensitive information regarding yung mga ginagawa ng gobyerno. Let us point out na parang isang linggo pa lamang ngayon, kasi last week ay inauguration pa lamang, isang linggo pa lamang sa pwesto nitong si Pangulong Duterte. Jessica? Kailangan lang siguro, it's noteworthy for us to mention, no, na
si President Duterte has not only broken protocol in several occasions, parang out of the box talaga siya. And today, kahit sa pag-appoint, no, kahit sa pagbigay ng posisyon sa kay Vice President Robredo, may pagka-spontaneous yung dating at parang channeled pa through the media. Ibig sabihin, kung hindi natanong ni Rocky Ignacio ng PTV4, baka hindi nabigyan ng pwesto ng ganun-ganun lang si Vice President Robredo. Parang may pagkaganon ng dating sa akin, Joseph. Alam mo, si Pangulong Duterte, kasi nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na sundan na rin siya at the start of his term, no, ay mukhang this is a man that is set in his ways. No? At kung ano yung gustong gawin, gagawin. Remember, yung sa Air Force ay sanay tayo na yung mga pangulo natin, kung lalaking pangulo, ay naka-slacks, pero to ay naka-maong. So, I guess we will see a lot more yung mga ganong quirks, mga unique na mga characteristics or traits in terms of kung ano yung paano siya gumagalaw dito kay Pangulong Duterte. But still, kailangan din bantayan yung mga policy pronouncements na ilalabas na. So far, mukhang yung mga nasabi during the campaign ay parang dire-diretso yung pagtupad, Jessica. Pero good news yung FOI, no, na gagawin niya as he promised during the campaign, Yeah. na gagawin niyang executive order. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.